paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanyeras at kami po ang inyong nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Nakapa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Lahat po ba ay may 13th month pay na? Krung. Wala pa yung iba. Naitatanong ko, Attorney Cam, no? Dahil ngayon, dahil kaakibat ng 13th month pay o pagpapasko o pagdating ng Pasko ay ang regalo. Siyempre naman. Karamihan sa atin, of course, ang ating crawler ngayon nakalagay dyan, pwede magregalo ng lupa ngayong Pasko. Aba, ay mamaya sasagutin natin yan, no? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede, di ba? Akala nyo, the simplest answer is yes. Yes. Pwede kung may mga kondisyon. So, hindi sa lahat ng pagkakataon. Siyempre, unang-una, dapat may lupa ka muna. Yes. Ang sarap naman, no, na aginaldo sa'yo ng ninong at ninang mo ay lupa. Inaanak, narito ang titulo ng lupa. Ay! Sana all may ninong na ganyan, tsaka ninang. Pero doon tayo sa realistic, no? Walang nagbibigay po. Bibihira, no? Bibihira yung mga ganyan, Attorney Cam. Pero, pag-uusapan po natin, yun lang ang crawler natin, but let's not limit it to lupa, no? Kasi may mga tao nagre-regalo ng cellphone, ng gadget, ng alahas, sasakyan, di ba? Yung ibang motor, although inutang lang, pero just the same. Regalo yan, Attorney Cam. Pera, Attorney Cam, regaluhan mo nga ako ng bahay at lupa. Wow! Dos Kumpanyeras. Sige, pag nanalo ko sa loto, panyera. Pag nanalo ka sa loto, Attorney Cam, ang iregalo mo sa akin ay ibilhan mo ako ng pera. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat. Let's make it fun tonight, no? Iwasan na muna natin yung mga napaka-masalimuot na mga problemang legal. Although hindi rin natin ito maiiwasan. But let's enjoy the season. Ayan. Siyempre naman, ngayong dapat buwan ng Disyembre, tayo ay happy-happy lang. Oo, happy-happy lang. Pero of course, realistic pa din. No? So, samahan niyo po ang mga panyera ng bayan hanggang 7:30 ng gabi. At hopefully, no, habang nagre-relax tayo sa ating light na talakayan tonight, I don't know if this is really light. No? Habang nagre-relax tayo sa medyo light na talakayan natin tonight, natututo pa rin tayo dahil sabi nga natin, lamang ang may alam. Dos Kumpanyeras. Ang sabi ng Ma'am Grace Recta, hindi ko tatanggihan ang regalong ganyan. Basta't walang adverse claim sa lupa. Ang Ma'am Grace Recta, alam na ang adverse claim. Ayan. Pero pwede nyo tanggapin, kahit pa may adverse claim kung lagpas na ng 30 dias. Di ba? Oo. Ang mahirap lang, Attorney Cam, kung ito pala ay merong mga, pwede mong tanggapin, no? Tanggap naman di ba? Pwedeng mawala pa rin sa'yo. Halimbawa, merong notice of lis pendens or pending litigation in court. Wala namang kawalan sa'yo yun. Di ba? Pwede mong tanggapin. Be ready ka na lang din sa magiging outcome ng kaso kung may pending na case sa korte. Ayan. Huwag kang tatanggi. Sayang naman. Bawal tumanggi sa grasya, Ma'am Grace Recta. Di ba? Magandang gabi sa iyo, Mami Belen Rivera, and of course, Tita Mimi Arilio. Si Tita Mimi, lagi nagre-regalo sa akin ng pagkain. Ayan. Sana makatikim din ako ng pagkain ni Tita Mimi. Tita Mimi, nagpaparinig sa iyo. Ako nga, hindi mo pinapatikim ng pagkain ni ng luto ni Papa Will at saka ni Mama Vita. Anyway, magandang gabi. Magbigay-pugay muna tayo, Attorney Cam, sa mga nanonood sa atin sa DZRH TV4K live stream, gagaya ni Gael Enriquez at Aunt May na nanonood pa sa atin. Parehong nanonood sa atin sa Hong Kong. Kayo ba ay magkaibigan? Magkakilala na kayong dalawa? Miss Aunt May and Miss Gael. Okay, Miss Gael, meet
Aunt May and Aunt May meet Gael. Yan. Para naman kung hindi kayo makakauwi ngayong Pasko at mag-off kayo, may pagkakataon kayo magkita at bond, no? At maging matalik na magkaibigan. Ayan, Attorney Cam. Miss Ivy Gutierrez na nanonood po sa Tayug ba o Tayug, Pangasinan? Tayug, Pangasinan. Tayug, Pangasinan. Magandang gabi rin po. Ayan. Mhm. Nanonood sa atin, a long time no here daw. Sabi ni Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano, baka po absent kayo ng ilang araw. Magro-roll call tayo ngayon. Roberto Tibuan, magandang gabi. Dean Carlos, ayan. Emily Ambal at si Doy Arthur, magandang gabi rin. Magandang gabi. Mami Belen Rivera Joseph Avalos. Gayon din si Makoy De Vera at syempre si Josie Villamor and Federico Bagisi, Eds Maglakas and Roxanne Coste, si June Gache at maraming iba pa, Attorney Cam, na nanonood sa atin. Maraming nanonood sa atin sa YouTube pero hindi nagpaparamdam. Nakikita ko lang na nanonood sa atin sa ang tawag doon, streaming. Yes. So sa lahat po ng mga gustong sumali sa aming talakayan, again live po kami sa DZRH News Facebook Live, DZRH News Television at DZRH Das Compañeras Facebook page. Yes. Kayo po ba, ano po bang iniisip ninyong regalo sa inyong mga mahal sa buhay ngayong Pasko? Dos Compañeras. Kung walang pera, ay pagdamutan nyo na ang nakayanan, pwedeng card, no? Pwede naman yung kaunting serbisyo, like walang pera, pagluto nyo si nanay at tatay, malaking bagay yun, Attorney Cam, na makarelax man lang si nanay at tatay mula sa, kasi 25 is a Monday, tama ba ako? 26, another holiday, is, yung 26, Tuesday, holiday yun, Attorney Cam, declared Special na. Yes. Oo. So, gawin nitong nating espesyal. Kung wala tayong mapangre-regalo, regaluhan natin ng serbisyo. Diba, Attorney Cam? Yes. Okay, ayan. Nag-uusap na saan daw sila sa Hong Kong? Peter Albia, magandang gabi sa'yo. Dos At Compañeras. syempre, Ginoong Fiesta Mart Royal, magandang gabi sa'yo. Na-miss ko namin, ilang araw kang nawala. Si Ryan Yumol sa Maluwid, Victoria Tarlac, magandang gabi po. And Felix Falcotelo, magandang gabi daw. Beautiful lawyers. Aba, Thank syempre. you so much. At si Eduardo Narvaez, na inahanap ko si Gael Enriquez at saka si Dean Carlos, Attorney Cam, dahil parang hindi ko sila nakikita sa pagro-roll call natin gabi-gabi. Yan. Anyway, no, pag po pinag-usapan natin, no, ang tungkol sa regalo, laging kaakibat or ibig sabihin sa legal na parlance, sa legal parlance, ito po ay donasyon. Yan. Kapag pinag-usapan naman natin ang donasyon, syempre, subject ito sa mga conditions. Kasama po ito, no? Kagaya ng notarial will, no? Ito yung napaka-stricto po ng batas pagdating sa donasyon. Lalo na if it involves huge amount of money or halaga, no? ng idinudonate. At lalo na kung ito ay yung mga nire-register na mga properties, kagaya ng sasakyan, kagaya ng bahay at lupa, yung mga real properties na tinatawag. Siyempre, pag medyo mahigpit, may kahigpitan, ang gusto ng batas, kailangan ito ay nasusulat. Yes, at nasusulat. At hindi lang nagtatapos sa nasusulat. Importante na ito ay in a public instrument, no? Ibig sabihin, pinanotaryo. At kapag pinanotaryo po, no, napaka-stricto din po ng batas. Hindi po pwedeng, yung messenger ninyo, kapitbahay, di ba pupunta ka doon sa palengke, doon ka nga sa kanto at ipanotarize mo itong dokumentong ito. Hindi po ganon ang concept ng legit na notary public or legit na pagpapanotaryo. Bakit? No? Sa ilalim po kasi ng batas, no? Inire-require po na ang physical presence, no, ng dalawang partido kapag kayo ay nagpa-notaryo. In fact, Attorney Cam, no, yung doon sa book, no, dapat pumipirma itong mga parties indicating na they were indeed present indeed in the presence of the notary public when the document was notarized. Dos Compañeras. Sa maraming pagkakataon kapag dumulog kayo sa korte o nagkaroon ng kaso-kaso at may question doon sa document, tatanungin ka, anong itsura ng notary public? No? Saan ito ni notaryo? Babae ba o lalaki ang notary public? Anong itsura niya? No? Ito ba ay sa palagay mo, ilang taon na nung itsura? Mahaba ba ang buhok? May mga ganun po. So, you have to be very careful pagdating sa pagpapanotaryo ng inyong
dokumento. Dos compañeras. At hindi lang yun, no? Hindi lang yung pagpapanotaryo ng dokumento na nagsasaad na siya ay nagbibigay, nagdo-donate ng ganitong property o kaya a certain amount of money, kailangan po na inaccept ito. Yes, Na- during the lifetime of the Yes. donor. So, tinanggap ito kasi may mga donasyon po na mga regalo na Mhm. minsan ayaw din natin tanggapin kasi Mhm. merong mga obligasyon na Yes. nakakapatong. So, yun, importante po Oh, yun. so kasama po yun na either in the same instrument, so dahil nga ito ay written at Yes. notarized, in the same instrument or sa parehong papel kung saan nasasaado na ibinibigay ko ang aking house and lot kay Attorney Cam. No? Wow! Na walang anumang kondisyon. Sarap naman ang feeling. Naka-indicate o na tinatanggap ko ito in the same instrument. Or meron kang affidavit of acceptance, no? Na sinasabi doon na noong ganito, i-donate sa akin ni ABCD ang house and lot worth 3 million pesos. Naks naman, no? Tinatanggap ko ito na walang pag-aalinlangan. Ay, walang pag-aalinlangan talaga. Voluntaryo. Voluntaryo at walang pag-aalinlangan. Dos compañeras. So yun po yung mga mahahalagang requirement para sa validity ng donation, no? Kasi pinag-uusapan natin ay regalo, syempre sa legal parlance again, it is donation. Dos compañeras. Okay. So, Attorney Cam, no, bago pa yung mga nadagdag sa ating mga listeners na nanonood sa atin at mga nagko-comment before we pause for commercial dahil ang dami na naman ng mga messages natin, Attorney Cam. Thank you very much, Tita Ami Miraflor Garcia at syempre Odette Oxales and ito yung mga pag Noche Buena regalo, Attorney, may panghanda sa Pilipinas. Okay, yun yung mga regalo nila sa kanilang mahal sa buhay. Ryan Yumol, magandang gabi po at maraming iba pa. Next, Attorney Cam. Magandang rin po kaya Sir Luding Bunggaling dyan sa may Candelaria. Batiin ko na rin po si Mama Sinta sa may Olongapo City at yung mga nanonood po sa atin sa may DZRH Dos Compañeras, no? Ang dami na nga panyera, no? Oo, marami Si na Butch comment. Gargantilia. Ayan. Pa-attendance lang daw. Oo, kasi nagro-roll call tayo eh. Oo, si Diba? Joseph Abalos at marami pang iba. Oo, at nanonood din sa atin si Helen Pedida Sario. Ano mo na ba ito? Hindi pa. At saka si Florence Regalo pala from Pila, Laguna. Diyan ba yung maraming Oo. fern or pako? Gustong-gusto ko yung pako salad tsaka yung yung salted egg. Yan. Yung nagmamantika na o kaya naman ay Spanish sardines. Sarap, oo. Si Ryan Yumul nanonood po sa may Tarlac. Maluwid, Victoria, Tarlac. Oo. At si Gerardo Zamora, napanood mo na ba ito? Hindi pa. Nabanggit mo na. Shout out sa nakasaging jeepney sa kay Gerardo Zamora. Naku. Naku, ingat po kayo. Brian Dinero and of course Jam Alodin. Magandang gabi po sa inyo. Doy Arthur at nandito si Dean Carlos tsaka si present. Roberto Tibon. Oo. Pero ako kasing napapanood, nakikita sa comment section natin si Dean Carlos. Nasaan na si Sandy Navarro? Yun ang absent ngayon. Ayan. And of course, magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. Tita Mimi, Tito Cecil Arillo, magandang gabi po. And Tita Sita and Tita Sunny Arevalo, good evening po dyan sa Buena Vista, Marinduque. Dos At compañeras. syempre, mga taga-IBP, Marinduque, magandang gabi po sa inyo. Batiin mo na rin yung mga ka-IBP mo dito sa malapit. Oo, sa may PPLM, Mm-mm. Pasay, Paranaque, Muntinlupa, and Las Mm-mm. Piñas. Ay, Yan. kumusta naman kaya yung oath-taking sa 22nd of the month? Mhm. Kasi mahigit 3,000 abogado ito pupunta dito sa Maynila. Ang question, may makukuha pa kaya silang ticket papunta dito sa Maynila o Oo kaya nga. pa uwi dahil syempre hindi mo naman alam na pumasak ka. So saka ka palang magbubook. Diba? Ang dami ngayong mga... Yes, ang dami ngayon kapag peak season ito, Attorney Cam. At saka mahal ang Yes. So mahal po maging Bayad. abogado. Now you know kung bakit pumahal ang serbisyo ng abogado. Correct. Siyempre kasama pa yung nila, nanay or tatay Oo, or yung oo. mga Oo. sasama, di ba, Mm. panyera? Si Hafa Aday, mabuhay daw tayo. Diyan sa Guam. Ed and Lani, magandang gabi po sa inyo. Diyan sa Guam. Gusto kong pumunta diyan sa Guam, Attorney Cam. Maganda Ilang daw oras dyan. lang yan. Tsaka diyan sa Guam,
ay pwede yung visa upon arrival ng mga Pinoy. Wow. Ayan. Entertain niyo po ba kami pag pumunta kami dyan ni Attorney Cam? Mhm. Anyway, magbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala nakakasama po ninyo. Si Maricor Henson Canaria ay nanunood at sabi niya, present. Present. Kami pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. At kami po ang Dos Kumpanyeras. Dos Compañeras. Number naman eh. Oo, papasko nyo na sa amin. Wala mag-object, ha? Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. At syempre, tinatalakay natin masayang talakayan ang tungkol sa regalo, donasyon. Oo. Aguinaldo. Aguinaldo. Okay, yung sabi niya gano'n, half a day pala ang pronunciation doon. Sabi ni sabi ni itong mga kaibigan, bago nating mga kaibigan sa Guam na i-entertain tayo doon, Attorney Cam, si Ed and si Lani. Magandang gabi po sa inyo. Totoo ba yan? Welcome kami dyan ah. Of course, nanunood din sa atin, Attorney Cam, si Maricor Angeles Dan Ausacunia. At syempre, asawa ng pinsan ko, si Ate Luz Seco. Magandang gabi sa iyo dyan sa Barangay 1 Benavista, Marinduque. Yan, nanonood sa atin. Pinsan ko yan, minsan lang panoorin. Dos Compañeras. Of course, magandang gabi na din kay Kuya Onad Eva Duques. Sabi niyo, naimbag arabii. Ayan, Attorney Cam, kanina tinatalakay na natin yung tungkol sa mga aguinaldo. Again, we'd like to emphasize, kung real property, especially actually, ang sinasabi po ng batas, basta umabot ng 5,000 piso, dapat ay nasusulat. Pero hindi na natin ini-exercise yung mga ganong formalidad. Unless, of course, kapag yung mag-girlfriend, mag-boyfriend kayo, pagkatapos ay nag-away kayo, doon nagdedelikado. Kasi kung hindi ito written at lumalagpas ng 5,000 piso, pwede pong magbawian ng mga regalo. Dahil ay pwede po itong bawiin hanggang 4 na taon. Tandaan po ninyo, ngayong 2023, marami nag-break. Hindi lang mga normal na tao, mga artista pa ang pinag-uusapan natin. At tandaan po ninyo. Ang haba-haba ng taon nila, di ba? At tandaan po ninyo, walang forever. Bitter pala. Pero hindi, Attorney Cam. Dadating sa punto. Kung talagang ukol, ay bubukol. Kung hindi, ay hindi. Ang pero ang importante lang, secured ang inyong mga donasyon. Ang mahirap kasi, Panyera, yun nga, kapag kayo po ay nagbibigayan sa isa't isa, walang kasulatan, ang hirap mawiin, no? Yeah. At saka, Attorney Cam, yung iba, bigay-bawi. Naghiwalay, sorry, ako ang bumili niyan, akin yan. Oo, di ba may isang artista na nagsabi kung babawiin niya lahat yung niregalo niya sa kanyang ex-boyfriend, mawawalan daw ng mga kagamitan doon sa kanyang condo unit. Talaga? Yan ba yung si ate girl na involved din sa sa isang relasyon? Ano ba yan? Sa showbiz happening. Oo. Saka meron ding isang issue dati, Attorney Cam, na ang sinasabi, nagkasuhan pa sa korte para maka-recover. Correct. Diba? Kinasuhan si ex para ma-recover yung, I don't know, if saying pautang. Diba? Diba? Updated. Dos Compañeras. Ayan. Diba? Fun. Pero hindi na fun kapag dumating sa punto na bigay-bawi. Bigay-bawi. Ayan. So sa mga magdo-donate, ayan, ano ba ang requirements? Yes. Kayo ay makapagbigay ng regalo. Ayan. Syempre. Ano yung expectations ninyo? Yan. Kasi kung ini-expect nyo ng kapalit, baka hindi mo regalo yan. Baka yan ay pautang. May interest pala yun. May interest, may kaya lang kasi hindi kayo pwedeng magpataw ng interest kung hindi ito nasusulat. Correct. So unang-una, para makapagbigay ka, lalo-lalo na kapag property, dapat ikaw may-ari. Yes. Diba? So, you cannot give what you do not have. Halimbawa ako, merong sasakyan si Atty. Rina. Dinodonate ko ang sasakyan ni Atty. Rina kay Ray Taladro, ganyan. Pwede ba yun? Hindi ganyan. Diba? Isusulat ko pa para formal. That is void donation because you cannot give what you do not have. Correct. So, importante po yun. Dos Compañeras. Baka naman kayo kagaya ni Nanay Flory, ibigay mo na lang. O kaya naman, ako ay anak ng isang
businesswoman Mm. at meron siyang mga apartment, idodonate ko ang aking mamanahin. Mga ganun hindi. pa, di ba? Hindi mo pwedeng hindi pa ganap ang iyong karapatan. Correct. In Kuwait pa lang. Oo. INCHOATE. In Kuwait, expectation pa lang. Correct. Abangers ka pa lang, umaasa ka pa lang Tas dudunit na mo hindi ibibigay o hindi hindi ibebenta. ibibenta o Oo. hindi kung ano man ididispatcha ni Mother Bear at Father Bear ang property na ito. At doon ka lang sa sana, no? Hindi ito madispatcha para later on maging akin ito. And therefore, habang buhay sila, no? Wala kang pakialam sa property na ito at hindi mo pwedeng i-donate. Dos Compañeras. Even attorney Cam, yung usufruct o yung gamit ng property na yun, hindi mo pwedeng, uy, doon ka na lang tumira muna, dito ka magpasko sa Maynila, doon ka na lang tumira sa apartment ng nanay at tatay ko. You can't do that because you do not own the property. Diba? Yan. Ray Mendoza, happy holiday sa'yo. At syempre si Rudy, Val, Palma, and Cecilio, Shena, sa kamag-anak ko ba ito? Ganyan din kay, sino pang mga, Kenneth Arevalo, late ka. Pati si Moon Beats, saka si Asuncion Elardo Celario. Attorney Cam. Eto, sa may tanong dito, ayan, kailan naman daw nagiging ganap o perpekto ang donasyon? Ayan, kasi kapag sinabi ko ba, idodonate ko na sa itong ano ko, alahas ko. Ayan. Akin na. Ang bilis Pero, sinulat mo dapat kasi wala namang alahas na Yes. below 5,000. Diba? At saka itong donasyon natin nagiging perfecto ito. The moment na nalaman ng donee na ina-accept na yung kanyang Yes. donasyon, yung kanyang regalo. By the way, requirement po na yung pinagbibigyan ay buhay. Kapag kategi na yung pinagbibigyan, ay wala pong donasyon na nangyayari. Dinodonate ko to sa namatay kong pamangkin. Or Parang- kasi baka ang iisipin ng iba, dinonate dyan sa nanay ko, tapos hindi naman siya natanggap, pero ako na lang ang kukuha dahil ako'y Yes. tagapagmana. Hindi po nagiging ganap ang donasyon because nire-require na ang tumatanggap ay nabubuhay pa at the time Kasi of syempre, the donation. syempre kailangan niya mag-accept Makakapagsalita ba yung patay, di ba? Baka naman nag-iwan siya ng will. Ano man ang mga ihahabilin sa akin ay tatanggapin ng aking anak para sa akin. Wow. Wala pong ganon. Dos Compañeras. May mga pagkakataon, Attorney Cam, na merong kondisyon. Yan. Yan. May Pag-usapan mga natin kondisyon ang donasyon or pagbibigay. Ibinibigay ko ang property na ito kay Attorney Cam sa kondisyon na patatayuan niya ito ng School of Law within 5 years. yan. Wow. Ayan. Pag hindi natupad, let us say not written, notarized, tapos ay accepted ni Attorney Cam. Dapat ay ma-comply niya yung 5 taon na nakaset doon. Otherwise, maari pong ma-revoke ang donation. And usually, kapag po ganito, syempre, normally pinapagawa to sa abogado, automatically revoked ang donation. Ibig sabihin, nawawalang bisa ang donasyon. At kadalasan kapag ganito, may mga terms or may mga conditions ang donation, inire-register po doon sa, say, property ito, a real property, doon sa document in the possession of the Register of Deeds. Ayan. Dos Compañeras. May naalala lang ako, Panyera. Sige, go on. Isang sikat na basketball player, Hollywood po ito ang nagsabi na bibigyan niya, magbibigay siya ng regalo or donasyon or by will, sa kanyang mga anak, pero ang kapalit, kailangan daw siyang pakitaan ng 2 degrees. Ibig sabihin kailangan merong bachelor degree at merong masteral degree bago sila makatanggap ng regalo na cash mula sa kanilang tatay na basketball player. Kasi maraming itong ibon, sikat tong basketball player na to, 6 yung anak niya. Sige, discuss. Attorney Cam. Diba? So ito Panyera, isasabi natin na may kondisyon na which is okay naman. Tas maraming mga pumalakpak na mga netizens sa kanya, tsaka ganun din sa mga nanonood ng interview niya. Kasi nga parang hindi niya
parang hindi na pinamper ang kanyang mga anak. Kasi pag mayaman ka, di ba, parang yung mga anak, ay, mayaman yung tatay ko, kailangan ganyan-ganyan. Oo. Makakatanggap ako ng malaking ganito. Kasi ng alam mo, amount of Attorney Cam, money. sa sitwasyon sa Pilipinas, ang sinasabi nila, yung first generation, yung nagpupundar, yung second generation, yung Nako. nagwawaldas. Totoo yan, Panyera. Oo. Ewan ko lang sa third generation. Sa third generation ay nagpupunyagi para mamuling ibangon ang angkan. Tama. Oo, diba? Alam mo, maraming relate dyan. Kaya kilala ko ganyan na ganyan. Sige, patuloy sa iyong sa iyong Ayun na, Panyera. discussion. Oo, yun. Yung bibigay na regalo, aginaldo, pero may condition. Subject to conditions. Oo. Itong si Norman, pwede po kayo magtanong, sabihin nyo lang po no, na hindi nyo gustong banggitin yung pangalan nyo bago ang inyong question. Si Dinya Asuncion Herman and Andy Marquez, ito pa lang si Cecilia Toti Seco Shena, aba ay taga-Kaigangan, Benavista, at dati raw tinirahan ni Ate Ching at ni Kuya ng kapatid ko. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. May kwento rin sila. Dos Kumpanya. Oo, syempre hindi ko na alam yun, Attorney Cam, Oo. dahil in the past ay napapagkamalan akong anak ng mga kapatid ko. Ayan. Magandang gabi, Richel Adarlo, at gayon din si Norman Caranoo. Itong si Tita Mimi Arillo, ang sabi niya, aba, hoy, may forever naman. Pwede din naman forever. Awa yan. Ang Oo. pangit na forever yung Tita Mimi. Ito may nag-question, sabi, pwede po bang i-donate lahat ng properties to the extent na wala nang matira doon po sa nagdo-donate? Aba, ang sagot ko dyan, wag mo namang kunin ang lahat sa akin. Hindi po pwede Hindi yun pwede. na wala siyang matira para sa kanyang sariling yung mga expenses at saka doon sa kanyang pamilya. In fact, doon sa latter part no, ng donation ninyo, ng deed of donation, naka-indicate doon, meron kang kumbaga announcement doon, no, na deklarasyon doon na ikaw ay nagreserba ng sufficient property para sa iyong pagtanda or magagamit mo sa inyong pangangailangan, na hindi mo ito ginagawa o na hindi mo ginawa ang donasyon to defraud your creditors. Yes. Yun. So hindi mo pwedeng ubusin ang lahat-lahat sa iyo. Yes. Magtitira at magtitira ka para sa iyong mga pangangailangan. Dos Kumpanieras. Ganito po kasi ang nangyayari dyan, yung mga iba, donate kasi para hindi mahabol ng mga pinag-utangan, yung mga may obligasyon pa na hindi niya natatapos. Yes. Pwede po itong habulin ng mga creditors. Take note, yung mga may pautang dyan, no? Na nakikita nyo may pautang, tapos yung nangutang sa inyo, ay namasyal sa ganito, nagregalo ng ganito, feeling blessed, kumain ng steak na tig 12,000. Wow! Oo, pero Saan yan? pero yung 5,000 utang hindi pa nababayaran. nako. No, tapos pag siningil mo, nagmamakaawa sa'yo, masama ka pa, masama pang ugali mo dahil naningil ka. At saka Pero iba-block ka. Yes, pero feeling blessed, kumain ng 12,000 na Ay, na grabe steak. naman yun. Ayan. Bakit ba ako Hindi pa ako nasasayaran ng 12,000 na steak. ganito, take note po, kung kayo ang may pautang at idinonate ang mga properties at wala na kayong mahabol, actually, pwede po ninyong ipa-deklara na void yung donation. Bakit? Ay parang the presumption is, ito ay ginawa, ang pagdodonate ay ginawa to defraud creditors para makatakas sa mga obligasyon, para manloko ng mga pinagkakautangan. Dos Kumpanieras. O, di ba? Okay, Attorney Cam, you have another ito munang okay. Pwede bang magregaluhan ng mag-asawa, Attorney Cam? Ay, sa akin pwede yan. Actually, pwede po, pero limitado lamang, hindi nyo pwedeng malalaking donasyon, no? In fact, yung mga moderate gifts lamang, no? Kung ikaw, ang kinikita mo ay 20,000 a month, hindi ka pwedeng magregalo ng worth 50,000 unless of course nanalo ka na sa loto. Yan. So, depende, in proportion po sa iyong kinikita, in proportion sa iyong kakayanan, no? Hindi pwedeng ubos biyaya, maya-maya wala. Dos Kumpanieras. At ito po, this prohibition applies, no? Kahit doon sa mga illicit relationship. Bakit Sa daw? sa Other, mistresses, yes. sa mga paramour, dun sa mga kalaguyo. Yun nga ang tanong, Panyera. Mhm. Bakit ang lalaki nang binibigay sa mga mistresses o kaya paramour, di ba? In fact, Baka naman pati gamit ni Mrs. ibinibigay sa mistress. totoo yan.
Totoo yan, yung mga jewelries na mo nawawala, misis, pag nawala yung jewelries mo, baka naman nandun na sa ano yan, suot na ng ano yan, third party. Pero yun nga po, no, may iba po na sobrang generous. Nilalagay pa sa pangalan ng kanilang mistress or paramour isang property na binili mismo ng Mister. Mister. Take note, mga misis. O yung legit, legal wife Oo. or legal husband. Kasi hindi lang naman mga lalaki ang nangangaliwa. Even yung mga babae nangangaliwa O din. meron din silang boy toy. Oo. Ayan. So, kapag ka po ganito, no, pwede po ninyo itong habulin. At marami na pong mga kaso, no, na ating natalakay patungkol dito. But, didiscuss natin ng mas malaliman yung aspeto na yan ng mga regaluhan ng mga nasa illicit relationship. Dahil, pinagbabawalan po sila ng batas na magregalo sa isa't isa. No? Kung yung nga mag-asawa na legal, pinagbabawalan, how much more kapag ka-illicit ang relationship? Bakit pa? Aba, yun pong sweldo ni Mister o sweldo ni Mrs. ay silang dalawa pong mag-asawang nagmamay-ari nito. Remember, what is his is yours, what is hers is yours. Dos Compañeras. Ayan, Attorney Cam. Eto, may tanong pa rito. Kailan daw pwedeng bawiin naman yung niregalo? Revocation of donation. Oo, paano mo babawiin yung niregalo o yung dinonate mo sa isang tao kapag meron siyang ginawa sa'yo? Siyempre, unang-una pa niya kapag halimbawa, yung tinatawag natin acts of ingratitude. Yes. Ang tawag doon, ingrata ka. Oo, di ba? Kunyari, halimbawa rin po, no? Ginawan mo ng krimen. Oo. Yung O kaya, nagbigay sa'yo. O kaya, no, pinaratangan mo siya na mamamatay tao. Nagbintang ka. Magnanakaw, pero hindi naman. Pinagbintangan mo siya na gumawa siya ng isang krimen. That is a ground for revocation of donation. Yes. So, yung sabi nga, yung mga ingrato at ingrata, yung mga ganyan, parang walang utang na loob. Ikaw na nagbinigyan ka na, tapos after donation, ginawan mo pa ng masama, pwede pong mabawi-bawi. Yes. Generally po, hindi maaaring bawiin ang donation. Generally. Pero kasama po sa mga exceptions nito or mga, ano ba sa Tagalog yung exceptions? Yung mga hindi kasali. Yung mga hindi kasali dito sa general rule na ito na ay yung kung mayroong acts of ingratitude, pinaratangan mo ng krimen, o kaya naman yung may subject sa condition ang donation pero hindi mo nagawa. Yes, hindi mo nagawa. Therefore, yun po yung mga instances kung kailan maaaring ma-revoke o mabawi ang donasyon. Dos Compañeras. Halimbawa pa niya, classic example po, no, na may kondisyon, idodonate yung property sa barangay, gagawing covered court. Ang ginawa ni Kapitan, ginawang pasugalan. Ginawang yung mga manukan ni Kap para sa kanyang mga rooster, pansabong. Oo. Di pa ganun, pwedeng bawiin po yun. Yung mga ganyan na kondisyon na hindi po tinutupad. Yes. Pag kung po, kasi usually, Attorney Cam, doon sa mga donation na ito, yun na subject sa condition, naka-specify na kung ano ang dapat na gawin. No? Kung ano ang purpose for which the donation was made. Halimbawa, dapat ito ang property na ito gamitin para sa maging site ng terminal, ng tricycle, no? Para hindi nagtatraffic sa palengke. O kaya naman ay para maging site ito ng health center sa barangay. O kaya naman ay maging site ito, dito ipatatayo ng gobyerno ng barangay ang kanilang daycare center. Yan. Ay hindi tinupad ni Kap. Dahil nag-iba na ang Ihip ng hangin. Ihip ng hangin. Oo. Imbis na pang barangay, pansarili. Pansarili na. Nauna ang pangsariling interes. So, o ginawa ng negosyo. So kung hindi po tinupad yung condition, specific conditions na yon, na maaari po maging revocable ang donasyon or maaring ma-revoke ang donation. Dos Compañeras. Okay. Mamaya si Marilyn Ostil, walang kinalaman dito sa ating talakayan. Sasagutin din po natin yan. Okay, si Sans Portes ay nanonood sa atin. Sabi ni Kenneth Rev, bawal ipamigay lahat. Kailangan may matira. Ito yung patungkol doon sa suggestion ni Abigail Enriquez na yung 13th month pay iregalo kay Mrs. para happy wife. Pwede naman gawin yun. Happy wife, happy life. Oo, ayan. Pwede niyang regaluhan ng alahas. Strategic ito. Alahas si Mrs. Bakit? In the end, kayo pa ring dalawa ang nagmamay-ari. Kaya strategic na ang iregalo nyo ay alahas. Diba? Pag naghiwalay kayo, kasama yun sa paghahatian ninyo. Hindi solong sa kanya. Diba? Dos Compañeras.
dapat ay marunong kayo mag-strategize sa pagreregalo. Oo naman. May diskarte, mga misis, mga mister. At dapat, sabi ni Ma'am Grace Recta, mag-inventory palagi. Ay, totoo ka. Magandang gabi po. Tanong ko lang po kung tungkol sa deed of donation, mawawalan po ba ng kwenta ang donasyon kung ang mga anak ng lola ko ay inaasikaso na nila para mapangalan sa kanila ang lupa? Wala po kasi kaming pera pambayad sa BIR at ayaw pa rin po kasi ng mga anak na mapunta sa amin ang mga apo ang property. Dos Compañeras. Okay, Rodaline, ang question ko ay meron bang deed of donation, no? Kasi yun po yung nagmamatter. Kahit pa sinabi sa inyo, itong property na ito, itong 1 ektaryang lupain na ito ay ibinibigay ko sa aking mga apo na si Attorney Cam at Attorney Rina, no? At walang pakialam ang mga anak ko dito dahil meron na silang mga sariling mga property para sa kanila, no? Kung hindi po ito nasusulat, hindi po ito notarized at hindi po validly accepted during the lifetime of the donor, abay wala pong naganap na donasyon, and therefore maaari po itong maging subject ng hatian or bahagi ng mga mamanahin ng mga anak ni Lola at hindi na kami kasali. Pero kung ito po ay fully documented, valid, ibig sabihin valid ang donasyon dahil nagko-comply, no, sumusunod doon sa mga requirements ng batas, kahit hindi pa po na ililipat sa inyong pangalan ang property, ay mananatili pong sa inyo. Ang importante lang, pwede po ninyo kasing iparegister yung deed of donation doon sa Registry of Deeds para kung sakasakaling may mag-transact dito o kaya isali ng mga anak ni Lola, ng mga tita-tito ninyo doon sa kanilang hatian, abay, meron katunayan na, ito, in bad faith kayo, bakit mo sinasali? Eto na nga, meron ng registration. Diba? This will also prevent yung pag-acquire ng innocent purchaser for value doon sa property ninyo kung sakasakaling may mag-transact na legal heir sina lolo at lola. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Eto, Ray Mendoza, happy holidays, Dos Compañeras. At sabi ni Hilo Campo, nanonood sa may Chaong Quezon, magandang gabi po. At si Maricor Canaria. Ayan, sabi rito, Panyera, paano naman daw po? May tax po ba ang donation at sino po magbabayad? Sino magbabayad nyo, di ba? Again po yung donor's tax natin. Donor's tax, as the term implies. Yes, si donor. Yung nagbigay. Pero wala po namang nagpo-prohibit nagbabawal. Wala pong nagbabawal na isama doon sa kanilang kasunduan or sa deed of donation na that the donee shall pay the donor's tax. Yes. Diba? At ayon po sa train law, 6% po ang 6%. donor's tax. But, kung sakasakali po na within a year, ito lamang ang donasyon na ginawa ng donor, Ang sinasabi po hanggang 250,000 ay hindi po ito itatax. Ibig sabihin, tax exempt po kung 250,000 and below. But for the amount in excess of 250,000, ito po ay magiging subject na sa 6% donor's tax. Dos Compañeras. Masaya Magandang gabi po muna kay Ginoong Leo. Ano nga apelyido mo, Sir Leo? Magandang gabi po muna, Ginoong Leo. Gomez. Ginoong Leo Gomez, magandang gabi po sa inyo. Taga Zamboanga ito at nanonood sa atin regularly. Magandang gabi rin sa iyo, Kathy Rain and Pars. Kailangan batiin dahil sila ang nagpuput sa atin on the air. Engineer Zaldi Kitaleg, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Papa Will, Nanay Vita and Nanay Connie Vista of Vera Catanduanes. Thank you po sa palagiang pagtutok at pagsubaybay sa programang Dos Compañeras. Okay. Dos Compañeras. Yung question ni Marilyn Ostil, Attorney, paano po nagpa-title ginamit ang affidavit na only claimant? Buhay pa po ang mga anak. Apo lang po siya. Okay. Kapag ka po ganito, ibig sabihin nagpeke, ibig sabihin ito ay tawag doon, yung may fraud dokumento, may fraud. Mm-hmm. So, pwede po ninyong makasuhan. Yes. Pwede po ninyong i-recover yung property. Falsification of public documents. Falsification of documents. Kasuhan po. Pwede po yung reconveyance dahil ibabalik sa inyo ang ownership kung sakasakali po na patituluhan na ang property sa kanyang pangalan. Ipa-cancel nyo po ang title. Ipa-cancel ang title at manghingi na din kayo ng danyos perwisyo. Ipasagot nyo yung mga expenses doon sa litigation. Pati yung pag-hire ninyo kay attorney. Dos Compañeras.
Okay, sino pa ba ang mga batiin natin ng mga nanonood, Attorney Cam? Si Aleli Coronel and Marlene Ostil at maraming iba pa. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras dahil may mga questions pa po. Lalong-lalo na, Attorney Cam, itong may kinalaman doon sa pagreregalo ng asawa sa kanyang yan. Ay, sa kanyang Dot. Diniretso po sa pangalan ng babae. Ako po. Ng kanyang, anong tawag na, ng kanya, boylet kasi pag lalaki, di ba? Oo. Pag girl. Girlet. Charot. Girl lalo. Kalo ka didam, Sa di ko alam. kanyang kalaguyo. So, Yan. yan po ang tatalakay natin na sa ating pagbabalik. Nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cherry Ladami Molina. At kami po ang Dos Compañeros. Ang maglilipat ay, ay, ano? ayoko magsabi, Panyera. Bakit? Ikaw na, Panyera. Mawawalan regalo sa Pasko. Oh. Dos Compañeras. Panieras. Ang mga naglipat, wala daw matatanggap na regalo mula kay Santa. Walang bonus. Kay employer. Okay, mananunood sa atin sa Italy, Ed Simbulan Flores. Magandang gabi po sa inyo. At si Dea ay Austria, nanunood sa atin. Merong tumatawag sa atin, Attorney Cam. Oo nga, Panyera. Tapos nagtatanong, para itanong lang kung paano magpadala ng mga questions. Eh, nag-comment na po kayo. Doon po nakikita po ninyo yung yung mga nanonood din sa atin, no? Sinasagot po namin yung mga questions dyan. Unless, of course, hindi namin alam ang tanong, ang sagot. Pero mostly, nandyan, kapag may oras, sinasagot po namin. Ayan. Okay. Yan. Yun yung kanyang question. Dos Compañeras. Attorney Cam, before we pause for commercial, meron question dito. Paano po kung niregalo ng asawa sa K ang lupa? K, as in, Diniretso po sa pangalan ng babae. ako. Kalukadidang sabi ni Lakayan. Kalaguyo. 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 Lalim na masyado. Mahirap nang intindihin, Attorney Cam. Ayan. Actually, kapag ka pong ganyan mga donasyon, yan ay pumapasok sa donasyon no matter how you perceive it to be. I mean, kung kahit pa sinabi na, yung pera niya, binili naman niya para sa akin, donasyon pa rin po yan. Correct. O halimbawa naman, Attorney Pinangalan sa akin eh. ay pinangalan sa akin, akong binili yan, biniglang sa akin ng pera. O, saan galing ng pera mo? Diba? Totoo. Ayan, oo. Yan pa ay kasama doon sa mga pinagbabawal ng batas. Actually, sinasabi po ng Article 87 ng Family Code na bawal po ang donation sa pagitan ng mag-asawa, except moderate donations. No? At ito pong probisyon na ito ng batas ng Family Code ay sumasaklaw din doon sa mga nasa illicit relationship. No? Yung tawag doon, yung walang valid marriage. At saka yung maaaring guilty ng concubinage. And adultery. Adultery. At yung adultery and concubinage na hindi kailangan ng prior conviction Correct. para masabi. Kailangan lang ng preponderance of evidence. Maipapakita mo lang na posible nga na nangyari ito. Na siya ay may relasyon sa aking asawa. Yan. Hindi kailangan na dumulog sa korte. So yung mga conversations o anything na nagpapatunay na may sexual relation si husband at saka yung other woman, maaari na po itong pumasok doon. Dos Compañeras. Actually, kapag ka po ganito, maaari po itong bawiin ng legal na asawa. Yes. Bakit? No? Dahil ang mga pag-aari po ni Mr. ay pag-aari ni Mrs. At ang mga pag-aari ni Mrs., kung sakasakaling si Mrs. ang nangangaliwa, ay maaari pong kunin ni Mr. Dahil ang mga properties na ito ay bumubuo sa kanilang absolute community assets o mga ari-arian na silang dalawa ang nagmamay-ari. And therefore, hindi maaari itong ibigay kahit kanino without the consent of the co-owner. Tama. Diba? Ayan. So, maaari po ninyo itong bawiin. Ang kailangan lang po ninyong patunayan ay, galing sa asawa ko ang binili niyan. Oy. Kahit nakapangalan sa iyo. Teka lang, wala kang kakayahan makabili ng ganito. Ikaw, ano ka lang, taong ba? Hindi naman nila lang natin, pero wala kang sapat na kakayahan. Yes, wala kang pinagkukuhanan ng pera para makabili ka niyan, no? Samantalang ang asawa ko, isundalo pala. Oo. O kaya, hindi naman sa pag-ano, no? Halimbawa, yung lalaki ay tambay, di ba, no? Tambay yung lalaki, si Mrs. ang nagbigay. no? Yung boylet pala, ang pogi nung tambay. Pinapangiti lang namin kayo. Pero nangyayari ito sa toong buhay, Attorney Cam. Dos Compañeras. Eto naman, Panyera, paano naman daw po, pwede bang magbigay ang isang tao na wala sa tamang wisyo? Yan. Ito yung
sinasabi nila na Yung mga insane. insane o Oo. kaya naman merong Yung mga wala sa lucid interval. Yes. Anong ibig sabihin lucid? Wala kasi 'di ba may mga pagkakataon na nasiraan ng pag-iisip, parang sobrang depressed, schizophrenic or bipolar or kung ano man, yung nasa state, nasa estado stage na yan. yung utak niya ay walang kakayanahan na mag-perceive ng tama at mali at hindi Correct. naiintindihan yung mga implikasyon o resulta or epekto ng kanyang mga ginagawa. So go on, Atty. Oo, Cam. pag mga ganito po no yung wala po sa tamang pag-iisip at insane na tinatawag natin, merong mental incapacity, Mhm. ito po ay hindi rin po pinapayagan, no? So void donation din po ito kasi paano siya makapag-decide no ng tama kung halimbawa hindi niya ma-determine na teka, yung mga pinamigay ko Mhm. ng mga properties, bigla na lang bumalik sa tamang pag-isip, nasaan na yung mga yun, di ba, Mhm. Panyera? No? Mhm. So, dapat po, again po, may legal capacity, kasama na po yung sa tinatawag natin na edad, tsaka yung pagkakaroon ng tamang kaisipan Tamang pag-iisip. kapag siya po ay nagbibigay ng regalo o Oo. kaya naman po aginaldo. Kaya naman yung mga tao, mga lolo't lola na merong dementia, Yan, totoo Alzheimer's, yan. hindi po sila maaaring mag-donate. No? Mm-mm. Yung mga nasa stage na comatose, Yes. hindi po sila maaaring makapag-donate. And in fact, no, kahit po nasa tamang pag-iisip, kung itong taong ito ay nakakulong, no, meron kumbaga may civil interdiction. Anong ibig sabihin nito? Correct. Temporarily nawawala siyang kapangyarihan to administer the properties dahil siya ay nakakulong, ayon na din sa hatol ng korte dahil natapos na yung kaso niya. Hindi po niya maaring i-dispatcha ang anumang pagmamay-ari niya. Temporarily, wala siyang kapangyarihan, wala siyang legal authority or legal personality to transact. No? So yung mga ganyan, yung mga donasyon, kapag kaganyan, ibibigay na lang at nasa kulungan, pinapasikreto, maari pong bawiin or declare na void ang naging transaction na ito. Dos Compañeras. Si Dea Austria, halimbawa, bumili ng lote. Wala pang gastos pang transfer at yung owner may kaso sa BIR. Makukuha kaya ng BIR yung lupa? Kung naka-levy na po yung property, baka maaari. May kaso po ba directly involving the property? Or ibang kaso, yung may-ari, take note po magkaiba po yung kaso ng yung sitwasyon na may kaso yung tao at may kaso directly involving the property. Yung property. Kung directly involving the property at adverse ang desisyon, ay maapektuhan po kayo. Especially if yung transaksyon na ginawa ninyo ay nangyari after na noong may kaso na. Pero kung sakasakali po na yung tao ang may kaso, pero dahil may mga pagkakautang, kung halimbawa po na-transact na yung property, even prior to yung mga resulta nito, malaki po ang tsansa na manatili sa inyong property. Kaya you always check kung bibili po kayo kung merong annotation na list pending litigation. Pending litigation. Yun Huwag ang nyo nang medyo bibilhin. mahirap. Yan. Dahil yung magiging karapatan ninyo doon ay Ay, nakadepende sa magiging Yes. resulta or magiging outcome ng kaso. Dos Compañeras. Ay napakabilis ng oras, Atty. Cam. Pero itong may nagtatanong dito tungkol sa 5 puno ng saging na pinutol daw ng may-ari. Ang tanong, legal po ba ang inyong occupation or pagtatanim doon sa property ng may-ari? Kasi if you are in bad faith, they can do whatever they want doon sa kung anumang itinanim ninyo doon. No? Maliban na lamang kung ito ay punong kahoy na nangangailangan pa ng permit mula sa DNR para makaputol ng punong kahoy. Ayan. Dos Compañeras. Delia Pines and syempre yung mga iba pang nanonood sa atin na hindi pa natin nabanggit. Oo, Ria Soto, Ringo Placides, at si Vertudes Daniel, Ryan Cabigin, ang Cabigin family, Bertulfo family, Galas family, Lagan, at marami pa iba dito po sa may Tigman, Aborlan, Palawan, Felicia Samontan, and Taran del Mundo. Magandang gabi. Aba, sabi ni, kung magre-regalo kayo ng alahas, i-contact niyo si Odette Oxales, nag-advertise pa, tapos ito, Atty. Cam, nanonood sa atin ang mga taga Ibahay, Aklan. Yan, si
si Milagros del Rosario, magandang gabi po ma'am. Susana Tenorio, Lorna Balindres, Asuncion Diaz, Melrose Rico, Richie Rico, Love Rico, and Rona del Rosario, Sofia del Rosario, ang pagbate mula kay Sansar Tenorio Pertes, dyan sa Naile, Ibahay, Aklan. Magandang gabi po sa inyo. Paano ba sasabihin niyo magandang gabi sa Aklan? Hindi ko alam eh. Hindi ko rin Alam ko lang sure. maayong gabi maupay. Hapon. Maupay ng gabi. Yan. No, buenas noches. Yan. Naimbag arabi. Yan. Yan mga alam natin. Anyway, magsama-sama po ulit tayo bukas. Jay Mandak, magandang gabi sa'yo. Magsama-sama po ulit tayo bukas hanggang mula 6:30 hanggang 7:30 ng gabi. Dito pa rin po sa programang Dos Compañeras. Nakasama po ninyo ang mga magagandang panyera ng bayan. Pinanindigan na. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Dos Compañeras. Compañeras. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.